Basahin po natin ang nakasulat sa mga sulat ni Apostol Pablo, ikalawang Timoteo 3:16. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word Read the Scriptures. Magpapatuloy po tayo sa ating segment na kung saan ay mabigyan po natin ito ng paglilinaw ang mga bagay na hindi naunawaan. Ano po? At narito yung channel para tumulong po sa inyo. Kung kayo po ay mabibigyan ng pangunawa, please like and subscribe to our channel. Ang layunin po ng programang ito ay maghatid ng katotohanan at maunawaan ng mga tao ang mga salita ng Diyos. Mabalik po tayo sa ating segment na kung saan ay magpalinaw po tayo ng mga tanong ninyo dito sa tanong na ito na nanggaling po kay Zoe Coletti. Basahin po natin. Owen, di ka tagasunod, taga-suway ka. Utos yan sa mga nagtanggap kay Kristo. Salamat po. Alam niyo po ang mga taong nagbabasa ng kasulatan, kailangan po natin uunawain. Ang sinasabi ng kasulatan ay ganito po sa aklat ng pahayag para maintindihan po natin. Ano po? Basahin natin. Pahayag 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Ngayon, tatlong bagay ang ating nakita. Una, matatawag na mapalad ang mga taong bumabasa ng kasulatan. Pangalawa, nakikinig, ibig sabihin, inuunawa ang laman ng kasulatan. Yung bang sinabi ng kasulatan ay salita ng Diyos o hindi. Amen? So, kailangan meron po tayong bagay na pangunawa sa kasulatan. At kapag natin naunawaan ito, saka natin ito susundin o tutuparin. Ngayon, mabalik po tayo sa tanong na ito para maging malinaw po sa lahat. Ang sinasabi po na nag-comment ay hindi raw tayo tagasunod kundi tagasuway. Yung tinanggap natin daw ang Panginoon Jesucristo, kailangan sinusunod natin yung mga utos ni Kristo. Alamin natin kung tagasuway nga po tayo. Alam niyo po itong comment na ito ay galing doon sa topic na kailangan pa ba ang bautismo sa tubig? Ngayon, na pag-aralan po natin ito, yung pagbabautismo sa tubig ay sa paraan ni Juan Bautista. Ngayon, alin ba ang susundin natin? Si Juan Bautista na nagbabautismo sa tubig ay yung Panginoong Hesukristo. Ang tanong, ano ba ang kaparaanan ng ating Panginoong Hesukristo sa paraan ng pagbabautismo? Alamin natin at basahin natin sa kasulatan para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan para hindi tayo tagasuway ng utos, kundi kung ano yung utos na siyang dapat nating susundin. So ngayon, basahin natin sa ganitong mga talata upang maunawaan natin. Basahin natin. Ito po ay mga sulat ni Mateo, no? Kaya dito natin maiintindihan ang dalawang klase ng bautismo. Sa bautismo ni Juan Bautista at sa bautismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bigyan natin ito ng pansin, basahin natin at unawain. Ito po ang nilalaman, basahin natin. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. So, dalawang tao ang makikita natin diyan. Yung isang tao na si Juan Bautista at yung Panginoon Kristo na nagkatawang tao para makita natin yung ipapaliwanag ng isa pa. Ngayon, itong si Juan Bautista nagpapaliwanag siya patungkol sa literal na bagay. Para maintindihan naman natin sa espiritual, ipapaliwanag ito ng ating Panginoon Kristo. Kaya dalawang bagay yan. Maunawaan mo sa literal
maiintindihan mo sa espiritual. Ngayon, yung bang nagbabautismo sa tubig, sino po ang tinutukoy diyan? 'Di ba si Juan Bautista? Yung pangalawa naman na kasunod niya na mas makapangyarihan kay Juan Bautista, sino po yun na tinutukoy niya? Na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Alin ba susundin natin? Si Juan Bautista na nagbabautismo sa tubig o yung kasunod niya na mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Oh, 'di ba? Ibig sabihin may kapangyarihan si Juan Bautista na magbautismo sa tubig. Eh yung kasunod niya, mas makapangyarihan sa kanya. Ibig sabihin, mas mataas yun. Yun ang ating susundin. Amen? Anong sinasabi ni Juan Bautista, ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Ano ibig sabihin? Ang sabi ni Juan Bautista, babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. So anong gawain nung kasunod niya? Bautismo pa rin ba sa tubig? Malinaw naman po diyan. Nakasulat po diyan yung tungkulin at gagawin nung kasunod niya. Ano po ang tungkulin at gagawin niya? Patungkol sa bautismo na sinasabi dito, babautismuhan niya kayo saan? Yan po nakalagay, sa banal na espiritu at sa apoy. Ngayon, ay di malinaw? Kaya nga po, dito sa tanong ninyo, huwag niyo pong sabihin na sumusuway tayo. Kay Kristo nga tayo, ay sinabi mo pa nga, malinaw. Sa mga nagtanggap kay Kristo, anong tatanggapin natin? Yung aral at turo ni Kristo. Di ba't ang aral at turo ni Kristo, ito po, bautismo sa banal espiritu at sa apoy. Kaya kung ikaw ay susunod sa kaparaanan ni Kristo, bibigyan ka ng kaloob ng Santong Espiritu para magabayan ang bawat mananampalataya upang hindi mapahamak. Ang taong hindi susunod sa pamaraan ni Kristo, ano naman ang ibabautismo? Yung apoy. Ano yung klaseng apoy? Malalaman natin ito. Akala ninyo, kapag binautismohan sa Espiritu Santo at apoy, ay ito'y bibigay ng pagtatatag para daw sasalain, pupuliduhin, di ba? I-refine sa pamamagitan ng apoy. Hindi po ganung literal ang pagkaunawa niyan. Yung bautismo sa Espiritu, ibig sabihin, magabayan ka ng Santong Espiritu para makapamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung ayaw mong sumunod, yung bautismong apoy, yan ay parusa. Ikapapahamak mo, kaya dalawang bagay yan na matatanggap ng tao. Kung susunod ka, maliligtas ka sapagkat meron kang paggabay ng Santong Espiritu. Pero kung hindi ka susunod sa kaparaanan ng Diyos, ano ba yung apoy? Galit at parusa ng Diyos sa mga taong hindi susunod sa kanyang kalooban. So alamin natin, na rin po ang sagot. Kung itutuloy po natin sa verse 12, para maintindihan natin yung dalawang klase ng bagay na pinag-aaral natin, banal espiritu at yung apoy, kaya diyan makikita natin paghihiwalayin. Yung mga taong sumusunod sa Diyos, ibubukod. At yung hindi susunod, ihihiwalay para parusahan ng Diyos. Yan ang dapat nyo maintindihan. Basahin natin sa verse 12 para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Ito po, basahin natin. Ang sinasabi dito, no, babasahin natin para maintindihan natin. No? Hindi ako magpapaliwanag sa aking ganang sarili. Kaya nga binabasa ko sa inyo, kailangan natin ng unawa. Basahin natin. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Nakita po ninyo? Sumisimbolo yung butil at yung ipa kanino? Yan ay sa mga tao. Yung mga taong tinutukoy na butil, ito yung mga sumusunod sa Diyos. At yung ipa, yun mga hindi sumusunod sa Diyos. Pasaway, ibig sabihin,
ayaw niyang pakinggan ang mga aral at turo ng Diyos. Kaya ihihiwalay sila. Bakit ihihiwalay? Ang ibig sabihin dong ihiwalay, susunugin niya sa apoy. Yun po ibig sabihin doon na bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. 'Di ba naintindihan natin ito? Balikan natin po ang verse 11. Ang sinasabi po dito para maintindihan ninyo, yung banal na espiritu na tinutukoy, ito po yung mga taong sumusunod sa Diyos. Ito po ay tumutukoy doon sa mga butil. At yung ipa naman na ito atapon sa apoy, iyan nga po. Kaya yung bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, maintindihan natin. Amen. Kaya yung salitang apoy diyan, hindi yung ibang nagbibigay kayo ng kahulugan para i-refine, para maging malinis, para maging hindi po. Kapag talagang hindi ka nasusunod sa Diyos, yan po ang ibig sabihin, isasama mo yung buong pangungusap. Tingnan niyo ha, may quote do sa binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ang kasunod po niyan, nagtuldok lang po sa apoy at kasama itong verse 12. Tulad siya ng isang taong nagtatahip kaya nagkatawang tao si Kristo. Para makakita natin sa espiritual, inahihintulad ang ating Panginoon Kristo sa isang taong nagtatahip. Alam nyo ba yung ibig sabihin na nagtatahip? Kung sa panahon namin po noon, kasi mga panahon ngayon hindi po na yata uso pa, ewan ko kung uso pa ito, no? Merong tinatawag na bilao at doon ilalagay yung pinagpitpitan doon sa lusong na palay. Nahihiwalay yung butil ng bigas at nahihiwalay yung ipa. Yung butil ibinubukod, yung ipa hindi na isinasama doon sa butil, inihiwalay. Kaya nangyayari doon sa ipa, sinusunog, literally. Sa espiritual na mga bagay, ang ibig sabihin dito, kung ulitin natin itong talatang ito dito sa verse 12, tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Yung ipa, hindi niya pinapakinabangan. Yung butil, yun ang pinakikinabangan. Spiritually, yung mga taong pasaway hindi susunod sa paraan ng Diyos, yun na nga po. Susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ano po yun? Ano po yung apoy na hindi mamamatay kailanman? Iyan po ang mga taong hindi susunod. Tumutukoy yun sa ipa. Kaya yung apoy dito sa verse 11, malinaw po diyan, yung apoy na ito, hindi po yan para kayo'y dalisayin. Yan, diyan para parusahan ang mga taong hindi susunod. Kaya ito ang sinasabi dito, yung mga ipa, at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Malinaw po yan. Ano yung klaseng apoy na hindi mamamatay kailanman? So, diyan dadalhin ang ipa o ibig sabihin ng ipa, mga taong hindi sumusunod sa paraan ng Diyos. So, alamin natin, ano ba yung apoy na hindi mamamatay kailanman? Basahin natin. Ngayon po, unawain natin ang pangungusap na ito sa mga sulat ni Juan. Sa aklat po ng pahayag 21:8. Ano ang nilalaman ng kasulatan? Basahin natin. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Ito po ang tumutukoy sa ipa. Kapag ganyan ang iyong karakter at attitude, ano mangyayari sa iyo? Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po. Ano ba yung nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan? Ito po yung sinasabing, basahin natin. Ano po? Ayoko po magsalita. Basahin natin sa kasulatan. O ito po, basahin natin sa mga sulat ni Mateo 10:28. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain
ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Yan po ang tinatawag na dadalhin ang mga taong nabanggit doon sa aklat ng payag. Lalo-lalo yung mga sinungaling po. Yan po dadalhin na kayang puksain ng Diyos. Kaya nga tayo dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Bakit? Kung wala, yan ang sabi ng Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Amen? So yung impyerno yun doon dadalhin ng mga taong hindi susunod sa kaparaanan ng Diyos. Kaya hindi po kami pasaway. Ano po? Kaibigan Zoe, hindi kami pasaway po at sumusunod kami sa utos ni Kristo. Kaya nga yung pagbabautismo sa tubig po, sa paraan niya ni Juan Bautista. Ngayon, kung susunod tayo sa paraan at utos ni Kristo, bibigyan ka naman ng Santong Espiritu para hindi ka naman magkamali. Amen? Kaya yung bautismo sa tubig, nagsisi ka lang. Amen? Dapat nating malaman, yung mga bagay na yan, kahit hindi ka mabautismuhan sa tubig, ang importante, ang bautismong matanggap mo, yung ibinigay ng ating Panginoon Kristo, yung bautismo sa Espiritu Santo. Kasi kung hindi mo rin matatanggap yung Santong Espiritu, maiimpyerno din, di ba? Kasi kung bautismo lang sa tubig, ang gagawin ninyo ay ibig sabihin, dahil natapos na nga po yung pagbabautismo sa tubig sa paraan naman ni Kristo, kasi nga po, mas makapangyarihan si Jesus, kaibigan Zoe. Siya po ang ating susundin. Kaya yung kapangyarihan ni Juan Bautista sa panahon niya, nagbabautismo siya sa tubig. Amen? Ang iniisip ng iba dapat parehas daw. Hindi po pwedeng dalawa ang susundin natin, isa lang. Si Kristo lang po. Ngayon, ang iba, ang paniniwala nila, ay kailangan daw nating gawin dahil si Kristo ay nagpabautismo din. O di tingnan natin. Tingnan natin ang ginawa ni Kristo kung susundin natin. O ngayon, basahin natin sa kasulatan. Kasi kung susundin natin, di ganito rin ang matatanggap ninyo nung nagpabautismo si Jesus kay Juan Bautista. Alamin natin ang nangyari. Ano po? Ito po ang nilalaman ng kasulatan para maintindihan po natin. Ano ho? Ito po ang sinasabi ng kasulatan para magkaroon tayo ng tamang diwa. Kasi ang gusto ninyo, makikigaya daw tayo kay Kristo at yun nga ang nangyari. So basahin natin ano po. Mateo 3:13 para lang maintindihan ninyo kasi ang gusto niyo gayahin daw si Kristo ay di alamin natin ano. Mateo 3:13 basahin natin. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan. Nabautismohan si Jesus at sinabi, "Bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, o ito ha, tandaan ninyo ito kung gagayahin ninyo ang ating Panginoon Kristo. Sabi, ng iba na ng mga nangangaral, nagtuturo, kailangan daw natin sundin at gayahin si Kristo dahil siya ay nagpabautismo rin. O di alamin natin, ito ang nangyari kay Juan, na kung saan na binautismuhan si Jesus. Ano nangyari sa ating Panginoon Kristo? Alamin natin dito sa pangungusap na ito. Basahin natin. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpabautismo, katulad ni Jesus, kailangan mo rin maranasan ang ganito. Bababaan ka ng Espiritu ng Diyos. Sa ibang salin po ay, basahin natin. At nang mabautismuhan si Jesus, pagkadakay umahon sa tubig at narito nabuksan sa kanya ang mga langit at ang nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad ng isang kalapati at lumapag sa kanya.
Ibig sabihin dapat ganyan din ang mangyayari sa'yo. May lalapag na kalapati at dapat may marinig kang ganito. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisanta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So dapat din ganyan ba? Kung gusto ninyong maranasan at gayahin si Kristo, ay ganyan din ang inyong matatanggap. Bababaan ka rin ng banal na Espiritu, tapos may maririnig kang tinig mula sa mga langit. Ganyan ba ang ibig niyo sabihin? Ang tanong ko sa inyo, nung kayo po ba ay nagpabautismo, kung sino man yung nagbautismo sa inyo? Amen. At nung kayo'y inilubog at pagkaaw ninyo may bumababang kalapati, may bumababang kalapati, yan o, nakalagay diyan. Na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisita kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Dapat yung maunawaan, kay Kristo lang yang sinabi. O sige nga, kung yung pagkakatulad na gusto nyong gayahin si Kristo, edi dapat ganyan din ang mangyayari sa inyo. Bababaan kayo ng isang kalapati at may tinig na nagsasabi galing sa mga langit na ganito ang sinasabi, ito ang sinisita kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Kaya pag ginaya nyo yan, ibig sabihin, parang inaagawan nyo ng karapatan ng ating Panginoon Kristo. Yang ating Panginoon Kristo, nag-iisa yan. Kaya yung lahat ng mga bagay na ginawa ni Kristo, akala nyo gawin natin. Ang gagawin natin ay yung mga bagay na kabutihan na ituturo ni Kristo. Kaya nga po ang sabi ni Juan Bautista dito sa 11, kung babalikan natin, no? Ngunit may isang darating na kasunod ko. Yan, malinaw po. I-highlight ko lang po, no? Ngunit may isang darating na kasunod ko. Yan. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Alin ba ang ating susundin? Di ba't yung mas may kapangyarihan? Di ba't ang tinutukoy dyan ay si Jesus? Base dito sa ating binasa. Yan po, nasa verse 15. Pero sumagot si Jesus. Ayan po. Kaya nga nagpabautismo si Jesus kay Juan Bautista para malaman ni Juan Bautista na ito'y kalooban ng Ama na dapat sundin ni Jesucristo. Malinaw naman po dito sa verse 15. Anong sabi ni Jesus? Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon, nung sa panahon nila. Amen. Pag sinabing hayaan mong mangyari ito ngayon, bakit? Dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kalooban po yun ng Diyos na mangyari at maganap sa ating Panginoon Kristo. Kaya naiintindihan ni Juan yung plano ng Ama, ng Diyos Ama. Anong sabi ni Juan? Ito po nakalagay, kaya pumayag si Juan. Di ba't natutol si Juan? Kasi nga, mas makapangyarihan si Heso Kristo kay Juan. Bakit nga naman nga magpapabautismo sa kanya kung mas makapangyarihan? Nung sinabi po ng ating Panginoon Kristo na dapat gawin, dahil yun daw ang kalooban ng Ama. Kaya pumayag si Juan. Ganun natin uunawain, iintindihin, plano ng Ama ito. Ano ba susundin ninyo? Di ba? Kaya nga si Kristo, binigyan ng authority mula sa Ama, kaya pakikinggan natin. Alamin natin sa kasulatan. Hindi kasi ninyo naunuan, no? O, basahin natin. Ang sabi ng Ama, pakinggan natin yung kanyang anak. Ito'y sinabi ka na Pedro. Basahin natin. Ano po? Para maintindihan ninyo. Basahin natin dito sa Mateo pa rin po, no? 17:5 para maintindihan ninyo na binigyan ng authority ang kanyang anak. Kaya lahat ng sasabihin ng anak, pakikinggan natin, susundin natin. Tingnan ninyo para maintindihan natin. Mateo 17:5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap
na nagsasabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Uulitin ko, pakinggan ninyo siya. Sinong pakikinggan natin? Ay di ang Panginoon Jesucristo. Ama na po ang nagsabi. May authority yung anak. Kaya sino ang pakikinggan natin? Ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya sino po ang sinasabi niyong pasuway? Ang sabi ninyo, yung tatanggap kay Kristo. Ang tatanggapin natin yung mga utos at turo ni Kristo. Kapag tinanggap mo yun, bibigyan ka ng pagpapala. Ay ngayon, kung magpapabautismo ka sa tubig, hindi pa yan pala ang pinapagawa ng ating Panginoong Kristo, kundi yung bautismo sa Espiritu Santo. Kapag sumuway ka, may bautismo naman sa iyo, apoy naman. Yun nga yung parusa ng Diyos sa lawang apoy at asupre. Sige, hulog. Gawin ninyo yung mga bagay na yan. Kaya huwag niyo ko sasabihan na ako'y pasaway. Binabasa ko sa kasulatan para maintindihan ninyo kung sino yung sumusuway sa mga utos ni Kristo. Matitigas ang ulo ng hindi susunod sa utos ni Kristo. Mapapahama kayo tulad ng ibang mga Israelita na hindi sumunod. Nakita po ninyo? Naparusahan sila. Kaya tayo, wala tayong karanasan sa mga bagay na nangyari sa mga Israelita dahil nga hindi naman tayo Israelita. Ipinapakita lang ng Diyos sa mga taong hindi susunod, nakakamtan nila. Naranasan nila yung galit ng Diyos. Kaya nga, kung si Kristo ang ating susundin, yan ang sinabi mo pa, tatanggap kay Kristo. Anong tatanggapin mo kay Kristo? Di ba't mga aral at turo? Kaya nga ang sabi ng Ama, pakinggan natin siya. Malinaw na malinaw po dyan sa nakasulat, ang sinasabi ng kasulatan, pakinggan ninyo siya. O sa ibang salin, basahin natin. Ano po nakasulat dito? Muli nating basahin sa ang dating Biblia. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak," capital A. Tinutukoy iyan kay Kristo Jesus na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Malinaw po dito. Sino po ang ating pakikinggan? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po tayo ay hindi makakaunawa kung hindi tayo magbabasa ng kasulatan. Kaya ang kasulatan ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Kung marunong lang tayong umunawa sa nakasulat, ay hindi tayo mapapahamak. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon ka ng sarili mong interpretasyon, ay magkakaroon ito ng kaguluhan sa iyong pananampalataya. Kaya kailangan natin bumasa, unawain ang mga nakasulat. Malinaw po sa una kong ibinigay na talata sa Aklat ng Pahayag 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. So malinaw po. Babasahin natin, uunawain natin at tutuparin. Ngayon, nung binasa ninyo yung mga bagay na nakasulat, ang gusto mo, pati yung bautismo sa tubig, pag mayroon pong tinatawag na testamento, may luma at bagong tipan, di ba? May kasunduan ng Diyos doon sa lumang tipan, dapat tuparin nila yun. Walang makatupad. Ang ginawa ni Kristo, tinupad yung lumang tipan. Amen? Kaya yung bagong tipan, nagkaroon ng panibagong kasunduan kay Kristo. Dahil siya ang sumunod doon sa lumang tipan, kaya siya ang ibinigay ng Diyos na bagong pari. Nasa kanya lahat yung katangian, pagiging pastor, pagiging pari, pagiging apostol, pagiging propeta. Nasa kanya ng lahat yun. Kaya paglalapit tayo, kaya si Kristo ang namamagitan sa Diyos. Amen. Kung susundin natin yung pamamaraan at utos ni Kristo, nakakasunod tayo sama. Maliwanag po ba sa iyo, kaibigan Zoe, at sa lahat na napadaan sa channel ito?
Kaya kung ikaw po ay nakaunawa sa ating pong naging talakay, please like and subscribe sa ating channel, no? At i-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan nang sa ganoon maintindihan nila. Kaya yung mga taong nagpapatupad pa sa tubig ay hindi ko na po kayo pinagbabawalan naman eh. Nasa inyo yan, paraan ninyo yan eh. Ang aming sinusunod, paraan ni Kristo. Kaya wag po ninyo sasabihin na mali ang aming ah, ginagawang pag-aaral na ito. Ang pag-aaral, nasa aral ni Kristo. Tingnan nyo pansinin at tingnan ninyo. Aral at turo ba ni Kristo yung pagbabautismo sa tubig? Doon na po, pagkumpara natin. Di ba't aral at turo yan ni Juan Bautista? Ang aral at turo ni Kristo, magbabautismo siya sa Espiritu Santo at sa apoy. Dalawang bagay ang matatanggap mo sa Kanya. Kung mababautismo ka sa Espiritu Santo at sa apoy, dapat yung malaman, yung bautismo sa Espiritu Santo, susunod ka sa kanyang kaparaanan. Ngayon, kung ikay sumusunod at hindi ka na sumunod at sumuway ka, may parusa naman yung nga, bautismo sa apoy, na kung saan ang mangyayari sa mga taong ito ay dadalhin saan? Saan po dadalhin? Binasa natin ito. 10:28 ng Mateo. Muli natin basahin. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos. Ayan ang inyong katakutan. Matakot tayo sa Diyos. Bakit? Na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Yan. Doon pala pupuksain. Ano bang pupuksain? Akala nyo, pag pinuksa, patay na. Hindi po. Maghihirap ka doon. Araw at gabi. Mararanasan mo yung galit ng Diyos. Kaya matakot po tayo sa Diyos. Amen? Kaya kung susundin natin yung aral at turo ni Kristo, yan. Kaibigan Zoe, alin ba ang pakikinggan mo? Yung bautismo sa tubig, aral ni Juan Bautista, yung aral ni Kristo, yung tatanggapin natin. Bautismo sa Espiritu Santo. Amen? Para hindi ka makaranas ng bautismo sa apoy, abay susunod ka kay Kristo. Amen? Sa paraan ni Kristo, may bautismo sa tubig ba? Malinaw naman po sa sinasabi ni Juan. Ano? Malinaw na malinaw po. Bautismo saan? Sa Espiritu. Sa Espiritu Santo. Balikan natin ang talatang iyon para magbigay linaw lang po sa mga taong namamaling diwa. Muli nating basahin. Ano po? Binabautismo ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisi, sabi ni Juan Bautista. Nagbabautismo siya sa tubig. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Ano ba yung kasunod niya? Bautismo pa rin ba sa tubig? Alamin natin. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ibig sabihin, nasupera yung kapangyarihan ni Juan Bautista para magbautismo sa tubig. Ang sabi ni Juan Bautista, ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya kayo saan? Iyan po nakalagay sa banal na espiritu. Iyan po. Malinaw po, iyan ang bautismo sa Espiritu Santo. Iyan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ano ba ang tungkulin ng banal na espiritu? Tandaan po ninyo ha, dalawang bagay niyan, Espiritu Santo at sa apoy. Kaya dapat sumunod tayo sa paraan ni Kristo para hindi tayo dalhin sa apoy. Ano ba ang gawain ng Banal na Espiritu pag tinanggap mo ito? Alamin natin sa mga sulat ni Juan. Chapter 16, verse 13, basahin natin para maintindihan natin anong tungkulin ng Banal na Espiritu. Pero pagdating ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, malinaw naman po. Tagapagturo po ng katotohanan ng Banal na Espiritu, tuturuan tayo ng mga katotohanan, walang kasinungalingan. Tutulungan niya tayo. Tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ayan po ang trabaho ng Banal na Espiritu. Ipaiintindi sa atin. Tutulungan tayo para maintindihan natin ang kasulatan. Ay kung nabautismo ka lang sa tubig, edi tubig lang ang tatanggapin mo. Samantalang kay Jesus, Banal na Espiritu ang matatanggap mo. O, di ba? Ito ang matatanggap natin. Nagtuturo siya ng katotohanan, siyempre tuturo mo rin katotohanan.
Kung hindi ka nakakaintindi, tutulungan ka para maintindihan ang lahat ng katotohanan. Tingnan ninyo pa ha, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. O tingnan po ninyo. Ay siya manggagaling ang turo ng Banal na Espiritu ay di sa ating Panginoong Jesucristo pa rin po. Yan ang sinasabi ko po sa inyo, no? Maging ang Banal na Espiritu, hindi basta-basta siya magtuturo ng katotohanan kung walang pinanggalingan yung kanyang iaaral at ituturo. Ang ituturo po ng Banal na Espiritu ay hindi galing sa kanya, galing ito sa ating Panginoon Jesucristo. Malinaw na malinaw po, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Hindi galing sa Banal na Espiritu ang ibig sabihin, kundi manggagaling kay Kristo. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. So malinaw po ba? O ngayon, naiintindihan ba natin ito? Meron pa tayong isang babasahin para maintindihan natin, ano? Dito naman po sa Juan 15:26. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, o tingnan niyo ha, si Jesus mismo nagsasalita, hindi ako ha. Aral at turo ni Kristo itong sinasabi ko sa inyo. Ulitin natin. Juan 15:26. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong ninyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Malinaw po. Ang kanyang ipapatotoo, si Kristo pa rin po. Kaya kung wala kang paggabay ng Santong Espiritu, hindi mo makikilala si Kristo. O kaibigan, alin ba ang gusto mong matanggap? Bautismo sa tubig o bautismo ni Kristo sa Espiritu Santo? O ikaw na humatol. Mag-isip-isip ka kung sinong pasaway sa atin. Kaya yung mga nagbabautismo sa tubig, sa Paraniwang Bautista, yan po ang pasaway. Hindi po kami. Dahil kami po tumutupad at sumusunod sa utos ni Kristo. Okay po ba yon? So salamat pong muli na dagdagan ng ating kaalaman at karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong pangunawa, please like and subscribe to our channel, God's Word, Read Scriptures. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ibalik natin sa Diyos Ama ang kapangyarihan, kagalakan, kapurihan, at maging sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli. Amen.